I'm Magissi Flores, and tonight I'm going to share with you the death of my grandfather and yung incident after 9 years sa father ko naman. So, nag-witness lang sila sa isang kaso dahil malapit sa kanila yung nagkaso. And according to my mother, nakita na lang din si grandfather ay nakadapa, may taga sa ulo at may tama ng baril sa katawan. Namatay agad, hindi na madala ang layo namin. And then after 9 years, yung father ko naman ang binaril. Sa bahay mismo namin, sa tapat lang ng, sa labas lang ng bahay namin sa may tindahan. So, napaka surprise ng pangyayari. Kasi, hindi namin inakala na after 9 years nang mamatay yung grandfather ko, balak naman na patayin yung father ko. Luckily, lahat ng nabalak nila ay hindi nangyari doon sa grandfather, sa father ko. Kasi sabi ni father ko, hindi siya nawala ng malay thanks God, nang barilin siya. Yung, hindi siya na patay sa baril, pero may tama talaga siya. Lahat dyan, dito sa lahat mamamatay talaga yung magaling yung bumaril. Mabuti na lang, hindi talaga siya na. By the time nandun kami kumakain, sumigaw ako, pero hindi ko naisip na isara yung pinto. But now, kung nandun ako, siguro hindi ko matutulungan grandfather ko, tutulungan ko lang aking sarili. Yung father ko, sasarado ko yung pinto. Pero siguro hindi mo magagawa basta yun kasi nga, when you love someone, parang gusto mong tulungan siya. Pero, ang lesson talaga nun is, dapat kahit babae, matulungan, maging marunong sa pagdepensa ng sarili, sa arm o sa weapon. So, kailangan nating matuto. And huwag tayong magtiwala that after 9 years, binalikan yung father ko. Yung after 9 years, namatay yung grandfather ko. At may instance din yung pinsang ko. After a year or two, nalimutan na nila na yung naging problema na din sa kanilang boy, binalak siyang tagain. Ito ang nawala. Mabuti na lang at natakot siguro umalis. And then, isang tiyuhin kong kagawad ay nag-mediate. Akala niya hindi siya idadamay. Siya yung tinaga. So, wag tayong maging confident na hindi na tayo babalikan. Kapag may problema talaga, dapat maging ready. So, kailangan nakasara ang mga pinto. Huwag tayong kakain ng basta-basta lang na nakabukas yung mga pinto. At siguro wag tayong pag lumabas, wag tayong parang wala lang. So, dapat siguro kapag may trouble tayo na past, ayun mo na talaga siyang kakalimutan. Maging mapaghanda kahit sa mga babae. So, kung may anak kayong babae, tulungan nyo na matuto silang ipagtanggol ang kanilang sarili sa maaaring magpakita ng pagmamahal. Pwede silang lukuhin. So, wag padalos-dalos. So, kailangan nating kausapin yung ating mga anak na babae that they don't have to trust a man, lalo kung hindi talaga nila stranger talaga ito. So, dapat makilala talaga nilang bago nila ibigay tiwalang kanilang love, ang kanilang sarili, kanilang katawan. Wag silang ganun, para din silang pinatay nun. We can never tell kung saan hanggang saan ang kanilang trauma na pagdadaanan habang buhay kapag hindi na healed yung kanilang trauma. And then, kailangan natin silang talagang gabayan na i-protect ang kanilang sarili. Mag-isip kung gabi hindi nalalakad, and then, hindi mag-isa, at kailangan marunong talaga silang makipagsuntukan, makipagbarilan, ganun. To protect themselves, lalo na kapag wala na tayo. Kasi we're getting old, we are growing old, and then we are getting weak. And someday, darating yung point na tayo na rin yung mamamatay. Kawawa naman yung mga anak natin na hindi natin na tulungan. So, ngayong malakas tayo, let's teach them or let us help them learn to protect themselves. And ito pa, huwag tayong maging confident nga. So, kailangan nating i-protect palagi ang ating sarili. So, thank you so much for watching. Hope to see you in the next video. Bye!